Okay mga sir, so welcome back sa aking channel. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa live stream natin. Tsaka congratulations sa lahat ng winner. Ang gagawin lang natin ngayon, kung paano ako nagtono ng panggilid ko. So ito yung ituturo ko ngayon kung paano ba magtono ng panggilid. So basic na ang gagawin natin ngayon. Basic, pag medyo nilaliman natin yung mga itinuro ko ay makukulangin tayo sa oras. So basic lang to para maunawaan ng lahat. So panoorin nyo to. Okay, bago tayo magsimula, kailangan natin unang-una yung objectives. So meron tayo dapat objectives para sa pagtotono natin. Hindi tayo makakapagtono ng maayos kung wala tayong objectives na susundin. So okay, papakita ko sa screen yung objectives na example natin. Top speed improvement, arangkada improvement, tsaka tipid sa gas. So ayan yung mga objectives sa gagawin natin sa pagtotono ngayon. Okay, ano ba yung napapaloob sa panggilid natin na itotono natin? So meron tayong pulley set, bola, belt, torque drive, center spring, clutch lining, bell. Okay, lahat ng yun nabanggit. So meron siyang contribution sa objectives natin. Una, yung pulley set is para sa acceleration tsaka top speed. Yung bola natin sa acceleration, top speed, at tsaka sa mas malaki yung impact niya sa gas consumption. Yung torque drive, top speed, tsaka acceleration din. Then bell, yung bell naman natin is response niya, arangkada. Okay, ulitin ko. Basic na basic lang tong ipapaliwanag ko para maintindihan natin lahat. Hindi ko palalalimin, baka hindi tayo matapos ng ilang minuto dito. Basic lang to, ito lang yung mga kailangan natin itono. Okay, meron tayong tatlong klaseng bell. Stock bell, lightweight bell, at mabigat na bell. Okay. Sa stock bell, mapapansin nyo, isang straight lang siya. Makinis. So, straight lang siya. Then, itong lightweight natin, meron siyang groove at may mga butas. At meron tayong heavyweight bell dito. O, hindi naman heavyweight. Example ko lang na heavyweight. So, mabigat tong bell na to. So, meron din siyang butas. Pero wala siyang groove. Makinis din. So, manipis lang yung groove niya. Ang response niya sa arangkada kaya ako nabanggit. Kapag ang lining mo kumagat na dun sa bell, siya yung nagpapaikot ng buong gulong natin. Kapag yung lining mo kumagat na dun sa bell, siya yung nagpapaikot ng gearbox natin. Meron kinalaman yung mga bigat na itong bell natin. Kapag mas magaang yung gamit nating bell, mas malakas yung response niya compare dun sa mas mabigat na bell. Kapag ang lighter bell natin kumagat yan, ramdam mo kaagad yung response nung makina sa arangkada. Ngayon, kapag ang gamit natin, ito, i-compare kasi natin lighter bell dun sa stock versus dun sa mabigat. Kapag kumagat naman siya sa mabigat, meron kasing tinatawag na yung sa pitik nung belt, kapag kumagat na yung lining mo dun sa bell, pipitik ngayon yung bell or tinatawag natin parang jerking siya. Yung kalog na mararamdaman natin sa makina. Kapag mas mabigat yung bell na gamit natin, hindi mo mararamdaman yung pagkagat ng lining dun sa bell. Pero kapag mas magaang, mas mabilis yung response niya, pansin mo, inaarangkada niya kagad. Kahit kakagat pa lang nung lining dun sa bell, iaarangkada niya na kagad. Okay, pupunta naman tayo sa clutch spring, tsaka center spring. Paano ba yon itinotono? Unang-una lang sa lahat, basic lang to para lang alam nyo kung ano yung purpose ng clutch spring tsaka center spring. Kung ano ba yung response nila o kung paano ba sila gumagana dun sa panggilid natin. Meron tayo ditong stock clutch spring, 1K RPM tsaka 1,200 RPM. So ito yung mga center spring natin. Ang clutch spring natin, yung nandun sa napapaloob dito sa lining natin. Example ko, 800 RPM na clutch spring, 800 din na RPM na clutch spring. So meron tayo ngayon ditong 800 stock
na center spring at 800 RPM na clutch spring. Pag umikot na to, ayun yung tinatawag nating revolution. Sa revolution, so RPM equals to revolution per minute. Ngayon, kapag umikot na to ng 800 RPM, kakagat na yung clutch mo doon sa bell. Magsisimula na siyang paiikutin niya yung gearbox at yung gulong. Ngayon, habang pinapaikot niya at 800 RPM tayo dito, kapag tumaas ng 800 yung revolution netong assembly na to, bubukan na siya. Bababa na ngayon yung belt. Dahil yung center spring mo is 800 RPM lang. Ito yung sabihin natin primera mo. Ngayon at 800 RPM nandyan lang yan. So ayan yung primera mo. Kapag bumilis na yung revolution mo dito, dahan-dahan siyang bababa. Yan, dahan-dahan siya bababa. Ngayon, ang point na to is, sabihin nating segunda mo ito. Ina-explain ko, ito yung segunda mo. At ito yung primera mo. So, segunda niya ito. Ito yung segunda. Ayun yung primera kanina. Para saan ba? Bakit ko sinasabi yun? Ganito. Okay. Meron tayong 800 center spring. Meron tayo naman 1000 RPM na clutch spring. Yan. So, ano bang mangyayari kapag ganito yung combination ko? Clutch spring ko is 1K RPM. Ang center spring ko is 800 RPM. Okay. Kapag umikot na ulit tayo, yung panggilid natin, yung hawak ko kanina, ng 800 RPM, yung center spring mo, magsisimula na siyang bumukas. Ano ang mangyayari ngayon sa panggilid mo? Ano ang mangyayari sa panggilid mo kapag naka 800 center spring tayo at 1K RPM yung clutch spring? So, ito yung actual na nangyayari sa panggilid natin. At 800 RPM na ikot nito ng panggilid natin, nagsisimula na siyang bumuka. Ngayon, habang bumubuka siya at papunta na dun sa 1000 RPM na ikot pa rin nito, dun palang kakagat yung clutch spring mo at kakagat yung lining mo dito sa bell at magsisimula pa lang siyang umikot. Ngayon, kung mapapansin nyo, sabihin natin nakasigunda na yung belt ko bago pa lang umikot yung gearbox. Ayun yung tinatawag natin na low torque at high RPM. Anong ibig sabihin nun? Kapag paangat yung kalsada mo, mahihirapan yung motor mo. Bakit? Kasi kung meron kayong experience mag-drive ng mga manual, yung may primera, segunda, tercera, kasi hindi pa nakakabuelo yung engine mo, nag-segunda ka na kagad. Ang tendency, nahihirapan siya sa paakyat. Ang pinag-uusapan natin dito, paakyat na kalsada using 800 center spring at 1000 clutch spring. Nagsisimula na siya mag-segunda, hindi pa umiikot yung gulong mo. Okay? Kaya yun ko yung tinawag ko na high RPM at low torque. Ngayon, gagamit naman tayo ng 800 RPM center spring at 1500 RPM na clutch spring. Okay, at 800 RPM na ikot natin ng panggilid ulit. So, magsisimula na naman siyang bumukas yung center spring natin. Kasi 800 RPM lang gamit natin. Ngayon, habang pataas sa pataas yung revolution netong panggilid natin, habang papunta siya dun sa 1,500 na revolution, yan, sabihin natin dito exaggerated lang to, pero sabihin natin ito yung 1,500 na revolution ng panggilid natin. Ngayon, dun pa lang kakapit yung 1,500 clutch spring natin. Dito pa lang magsisimulang umikot tong bell natin at paiikutin niya yung gearbox. Doon pa lang natin mararamdaman yung pagtakbo ng motor natin. Kumbaga,
galit na yung makina mo, dun pa lang siya aandar. Okay? Ang purpose nito, pwede mong maramdaman yung lakas ng arangkada. Arangkada yung sa una nun. Malakas yung arangkada. Bakit? Kasi kung patag yung daan, ramdam na ramdam mo yun. Doon pa lang kakagat yung 1,500 RPM at doon pa lang magsisimulang umandar yun. Kaya mararamdaman mo yung pag-angat ng harapan ng motor mo. Okay, baligtarin natin. Gagamit tayo ngayon ng 1,500 RPM na center spring at 800 RPM na clutch spring. At 800 RPM, naka-stay siya dyan. Sabihin natin ito yung 1,500 RPM na center spring na nilagay ko. At 800 RPM, hindi siya gagalaw dyan. Nasa primera pa rin siya ng panggilid natin. At 800 RPM na clutch spring na gamit ko, kakagat na yung lining dito sa bell. Paiikutin niya na ngayon yung gulong natin at magsisimula na tayong umandar. Habang umaandar tayo, nakapremera pa rin tayo, pabilis na tayo ng pabilis ng revolution up to 1,500 RPM na center spring. Dun pa lang bababa yung belt natin. Okay. Habang umaandar na tayo, nasa 800 tayo na clutch spring, umaandar na tayo kagad, nakapremera, ibig nun sabihin, nas nagagamit natin yung premera ng motor natin. Ang kagandahan nun, nagkakaroon ng buwelo yung motor natin. Ayun yung tinatawag na high torque at low power. Ibig kong sabihin, mababang RPM lang siya, pero ang taas ng torque mo. Kung hinahanap mo pang akyatan, so ito yung build na kailangan mo. Pero hindi ko nire-recommend sa inyo yung 1,500 RPM na center spring kung stock lang yung makina natin. Bakit? Tendency, mawawalan tayo ng top speed. Hindi niya nakakayanin umangat pa yan ng dumulo ng ganyan yung belt natin. Kasi masyado na siyang naiipit. Hindi niya masyado na siyang naiipit dito. Sabihin natin, nandito lang siya, ipit na siya. Nandyan lang siya, ipit na siya. Hindi na siya kayang paangatin ng makina natin. Okay, na-explain ko sa inyo yung pagkakaiba at response ng center spring at clutch spring. Recommendation ko, kapag gagamit tayo ng combination nito, since alam na natin kung ano ba yung kailangan natin, ang objective natin is top speed improvement, arangkada improvement. So, ang gagawin ko, 1K RPM na center spring, stock clutch spring, or 800 RPM na clutch spring. Pero kung gusto mo naman ng ramdam mo yung arangkada, ramdam mo yung hiyaw ng motor, bago siya mandar, yung medyo gigil. So, ano yun, naangat-angat pa yung harapan mo nun. Doon ka magbabago ngayon ng clutch spring. Pero since ang objective natin, tipid dapat sa gas, kaya ang ginamit ko is stock clutch spring. Kapag gumamit tayo ng mataas na clutch spring, gusto ko yung maangat-angat yung harap, hindi na po pwede yung sa objectives natin ilagay yung tipid sa gas. Hindi na siya magiging tipid sa gas. Okay, bola. Yung bola natin, ito yung nagde-determine kung gaano kabilis yung gear ratio mag-move from low to high during acceleration. Ngayon, malaking bagay yung bigat neto para makakuha tayo ng top speed at arangkada. Kapag lightweight yung bola na ginamit natin, mas mataas yung makukuha nating RPM or revolution per minute. Ngayon, kapag mas mabigat, mas mababang RPM or revolution per minute yung makukuha natin. Okay, ano ba ang mas maganda? High RPM o low RPM? Ganito yan. Ang low RPM, since ang objective natin, kailangan natin ng tipid siya sa gas. So, ang kailangan natin, mabigat na bola. Kasi ang low RPM, better siya sa gas mileage. So, sabi ko kanina, kapag light na bola, mas mataas na RPM. Kapag mas mabigat na bola, mas mababa yung
RPM. Kung mapapansin nyo sa mga pulley set review ko, ang ginamit kong bola is nagbababa ako or 10 grams na bola. Kasi bakit? Kailangan ko ng performance. Kailangan ko ng lakas ng makina. Bilis yung pagkuha or yung pag-angat ng RPM. Kaya nagbaba ako ng bola. Pero kung ang build ko is pang city drive, kakailanganin ko stock or mabigat na combination ng bola para sa better gas mileage natin. Okay, sa lahat na magtatanong sa akin, ano ba yung kailangan kong bola? Sir, kasi mabigat ako. Ganito yung timbang ko. Ano ba yung bola na may re-recommend mo sa akin? So, ganito yan ha. Ipapaliwanag ko sa inyo. Yung bola yung nagde-determine kung gaano kabilis yung pag-angat ng belt natin dito sa pulley set natin. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, ano ba kailangan ko para sa timbang? Sabi ko sa inyo, panggilid natin, kailangan din yan ng perfect shift bago tayo makakuha ng magandang top speed at magandang arangkada. Perfect shift with regards dun sa rider weight. Kung ang timbang ko is ako 75 kilo ako at ang nag-best na combination ng bola sa akin is 12 grams straight bola at stock engine. So nakakakuha ako ng 130 plus na top speed. Arangkada ko is sabihin nating mga 10 seconds or something. Pero hindi tayo parehas. Bakit? Kasi yung daanan ko i-straight lang. At yung timbang ko, parehas naman tayo ng timbang, parehas tayo ng build. Bakit magkaiba yung response ng motor natin? Dahil hindi tayo parehas ng kondisyon ng motor. Bago ako bumibitaw ng mga pabilisan, sinisecure ko na malinis yung throttle body ko, maganda kondisyon ng makina ko. So yun yung pagkakaiba nun. Okay, so pagdating sa timbang ng bola na may re-recommend ko, ang gamit ko ngayon na timbang ng bola is straight 12 grams or combination na 11 grams at tatlong 11 grams at tatlong 13 grams na bola. Ayun yung hiyang sa akin, nag-improve yung top speed ko at nag-improve yung arangkada ko. Para sa akin, tipid din yun sa gas consumption. So gas consumption ko, may magtatanong, nag-a-around ako sa 40 to 44 km per liter yung motor natin. Ngayon kung magtatanong sa akin, mas mabigat ako sir. So nasa 100 kilo ako. Ano may re-recommend nyo? Since alam nyo na yung combination na gagamitin nyo para sa sarili nyo doon sa center spring at clutch spring, pwede kayong magbaba ng konting bola. Pwede kayong gumamit ng straight 11 grams na bola or tatlong 11 grams at tatlong 10 grams na bola. So, yun yung marirecommend ko sa inyo, sa timbang nyo. Then, depende na rin kasi yon sa lugar nyo, kung pataas kayo, pababa, ganon. Basta ang clutch spring nyo at center spring nyo na ayon dun sa ipiniliwanag ko. Kung marireview nyo yung roller weights combination ko nung unang vlog ko, so makikita nyo din doon, mabagal ko nakukuha yung arangkada kapag sobrang bigat yung bola. Totoo yun, mabagal talaga yung arangkada pag sobrang bigat yung bola na gamit ko. Pero dudulo siya. Ngayon kapag gamit ko naman yung mababang bola, yung straight 10 grams na bola, ang bilis natin makuha yung 0 to 100 km per hour na arangkada natin. So, lumalabas lang na 8 seconds lang natin siya nakuha nung sa roller weights review ko. Pero yung kung mapapansin nyo, yung dulo niya is nagdudulo lang siya ng hanggang 128, 125. Kasi hindi pa yun yung maximum na dulo niya. Hindi naman ibig sabihin na nagbaba ka ng bola or nagtaas ka ng bola, hindi ka nadudulo. Parehas nadudulo yun. Depende sa gamit mong center spring at clutch spring. Punta naman tayo dito sa bell. Meron tayo dito dalawang klase na bell. Yung pagkakaiba nilang dalawa. Mas makapal ito versus dito. Kukunin natin yung kapal na. So, nag-a-around siya ng, sabihin natin 11. Punta tayo dito sa isang mas manipis. Yung nipis ng belt na to is 10 mm. Yung kanina is 11 mm. Okay? Malaking pagkakaiba yon considering the top speed tsaka sa arangkada natin. Okay? Using ng makapal na belt, using 11 mm thickness na belt, tumutukod na siya dun sa pulley bushing. Okay, at 11 thickness na belt na gamit natin, sabihin natin, exaggerated ko lang,
tumutukod na siya dun, yung belt natin dun sa tumutukod na dito sa pulley bushing. Kaya ang nangyayari dun sa torque drive natin is nakaganyan. Okay? Kahit maglagay tayo ng magic washer dito, hindi niya naiaangat yan. Pumantay dito. Ang ginagawa ng iba, minomodify nila yung torque drive nila. Pero meron pagkakaiba yan. Ang pagkakaiba niyan, using naman sa 10mm na belt thickness. Meron siyang 1mm pagitan bago tumukod dun sa pulley bushing. Sa torque drive natin, makikita nyo pa lang, dito pa lang, kitang-kita ng pagkakaiba. Sabihin natin ganyan yung pwesto nito. Hindi siya nahihila nung pulley bushing. Hindi siya nahihila na pag ganito. Kaya, dun yung rest position niya. Ayun yung primera niya. Ang belt position mo, kita mo? Kitang-kita na lumabas. Dahil yun sa thickness netong belt. Or, meron nagpapalit ng belt. Ang ginagamit nila, belt ng NMAX kasi medyo mas mahaba yun sa B65 belt ang gamit. Mas mahaba kasi yung 2DP na belt kaysa sa B65 na belt. Yung pang NMAX, ginagamit nila sa Aerox para makuha nila yung pinaka gantong rest position ng belt. Okay, dun tayo pupunta sa paggamit ng magic washer. Tuwing kailan ba ginagamit yung magic washer? Ginagamit yung magic washer kapag ang belt mo is nasa gitna pa lang, naiipit na. Ginagamit ang magic washer kapag ang belt mo is, example ko, nakataas pa, is naiipit na. So gumagamit tayo ng magic washer para bumuka yan at pumailalim lalo yung belt mo doon sa torque drive, okay? Meron ginagamitan yon ha. Hindi yung porkit na gumamit ka ng magic washer, gaganda takbo, makakuha ka ng top speed or bibilis yung arangkada mo. Hindi. Ginagamit lang yon kapag makapal masyado yung belt mo at napapansin mo mataas. Kung makikita nyo mataas, at pag gumamit kayo ng magic washer, makocompensate yan. Mapapababa pa niyang ganyan. So mapapababa pa niya, kaya tayo gumagamit ng magic washer. Paano ma-determine kung maglalagay ba ako ng magic washer o hindi? Kapag lagay nyo ng CVT at pinaikot nyo, in-start nyo siya 5 minutes at ang belt position ko is dito umiipit. Example ko lang, exage ko lang ha. At kapag tinusok nyo, kinapa nyo tong part na to, is natutusok nyo ng wala itong dulo nito dito, hindi nagtatouch, dun kayo gagamit ng magic washer para umangat ng konti yung drive face natin at tutukod ngayon yung belt natin dun sa pulley bushing. Isa pang sagot kung bakit ba tayo kailangan gumamit ng magic washer. Kapag ang belt ko naglinis ako ng panggilid, pinaandar ko yung motor ko ng 5 minutes, and then ang rest position ng belt mo ay ganito, hindi siya sagad dito. So, yun din yung kailangan mo maglagay ng magic washer. Kaso, bago kayo maglagay ng magic washer, ang sabi ko nga sa inyo, baka tumutukod na yung belt nyo dito. Kaya ang nangyayari sa belt position nyo dito is ganito na. Hindi na siya aangat pa. Ngayon, pag gumamit ako ng magic washer, tapos hindi pa tumutukod yung belt dito sa pulley bushing natin, so okay lang yon. Pwede pa niyang iangat itong belt na to from na ilalagay mong magic washer. Ang result ng magic washer is pang-compensate ng belt travel. Pero dapat mong i-consider yung thickness ng belt. Kung umuuntog na ba siya dito or pwede pa siyang lagyan ng magic washer. Pag hindi pa siya umuuntog dito sa pulley bushing, pwede ka maglagay ng magic washer para sumagad siya hanggang dito sa dulo. Okay? Okay, pulley set. Hindi ko na siya ganong ipapaliwanag yung pulley set natin. Kasi sa mga review ko, iba't ibang klaseng degree o yung pulley set natin. I-explain ko na lang kung ano yung degree natin. Kung ang gamit natin dito sa pulley set natin is 20 degrees to. So ngayon, ang nag-upgrade ako, ginawa ko siyang 13 degrees.
Sa 13 degrees natin, mas mabilis natin mapapaangat yung belt compared dun sa 20 degrees natin na angle ng dry face tsaka pulley natin. So sa pulley set natin, mas maganda yung mas mababang angle compared dun sa mas mataas na angle. Hindi ko na siya palalawakin ng explanation. Gusto ko nakikita nyo yung actual response. So kaya na meron tayong mga pulley set dyan. So, yun yung isang explanation ng mga pulley set. Explanation lang din pala ng pulley set. So, kinuha ko yung arangkada at mga top speed ng mga iba't ibang pulley set para mai-compare natin. Meron ba talagang pagbabago yun compare dun sa stock lang na gamit natin na pulley set. Kung meron ba siya talagang response. Okay, so nakuha na natin yung objectives na ginawa ko. Ibig kong sabihin, yung build na gusto ko is nakuha ko na kung paano siya itotono. Kaya ako sinimulan dun sa objectives ko. Kasi bago kayo magtono, gagawa rin muna kayo ng objectives nyo kung ano ba yung gusto nyo sa response na magiging ng motor ninyo. Etong guidelines na to na tinuro ko, ito yung maggagabay sa inyo kung paano kayo magtotono ng panggilid ninyo. Okay, maraming salamat nga pala sumubaybay ngayon sa aking tutorials na ulit natin. Kung meron akong nakalimutan sabihin or nakalimutan paliwanag doon sa basic, lilinawin ko, basic explanation para makapag-guide, basic guidelines ng tong sinabi ko para makapagtono kayo ng panggilid. Kaya inuna ko yung mga spring dahil konti lang ang variation nun. Hindi tayo makakakuha ng mga maraming variation. Then dun tayo sa bola nag-end. I-comment down nyo lang kung meron kayong mga tanong pa. So sasagutin ko yan hanggat maaari, hanggat kaya ko, sasagutin ko lahat yan. Then siguro deserving ko yung subscription nyo para sa akin. And then para sa ipamimigay naman natin na full face Evo helmet. So ito na yon. I-like nyo lang. I-share nyo lang tong video na to. Mag-comment lang kayo. Then, screenshot nyo yung vlog ko na to na i-share nyo. And then, screenshot nyo lang din kung nanood kayo. Tapos, mag-send kayo dun sa FB page ng Jerspeed Motovlog. Then, dun nyo i-send yung dalawang screenshot na yon. At magtatanong yung moderator sa inyo. Kailangan nyo sagutin yon para ma-valid namin yung entry nyo sa full face Evo helmet. Okay? Like and share guys. So, sana marami kayong natutunan pa sa aking mga tutorials. And subscribe lang kayo for more upcoming vids ko. Okay, shoutout nga pala kay John Wesley. So, siya yung bumati na ang ganda daw ng vlog natin, tsaka edit. So, salamat sa pambobola. Hindi, salamat sa iyo, sir. So, maraming salamat sa suporta, sa panonood ng vlogs ko. Maraming salamat. Tsaka kay Sprite Kisumbing. So, siya yung sponsor natin kapag nadayo tayo ng Cebu. Siya ang sponsor natin ng accommodation natin dun sa Cebu. So, sir, abangan kita dun. So, maraming salamat, sir. And kay Alexis Tampi, Kirby Kier, Basilio, shoutout sa inyong dalawa. Maraming salamat sa patuloy na suporta, sir. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din dun sa nanay tsaka tatay ko na si Jennifer Cruz tsaka si Ike Cruz. So, kahit maingay yung dalawang yon, nagbablog tayo ngayon. Shoutout! Okay na. Thank you!